appointed unto man once die, but after this is judgment. Tayo po muna mga kapatid ay manalangin. Hallelujah, Lord God, makapangyarihan namin na Diyos, pinupuri ka po namin, sinasambat, dinadakila, O Lord God, ikaw ang Diyos na mula noon hanggang ngayon, Lord, hindi ka nagbabago. Hallelujah, sabi mo nga sa iyong salita, Lord, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Ikaw ang Diyos na kaya mong i-restore ang aming pananampalataya. Ikaw ang Diyos, O Lord God, hallelujah, na nagbigay sa amin ng hininga ngayon, O Lord God. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na nagtawag sa amin ngayon, O Lord God, kung bakit kami ngayon nagkakaisa dito sa God is our strength. Bago po ang lahat, O Lord God, ako po'y humihingi ng kapatawaran, maging sa isip man, salita, sa gawa, sinasadya ko man, Panginoon, o hindi, O Lord God, patawarin mo po ako, Lord, sa oras na ito. Hallelujah, gamitin mo lamang po ako, Lord, ayon sa inyong kalooban. Ano man pong mga salita mo na ibibigay sa akin, Lord, gawin mo lamang akong empty at ang lahat ng mumutawi sa aking bibig, yun po ay yung kalooban lamang. Ito man ay rebuke, reproof, encouragement, O Lord God, inaangkin po namin na ito po ay aming tatanggapin, O Lord, O Lord Jesus, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas at ako po inyong ibaba sa pinakamababang level, O Lord Jesus. Dahil wala po akong karunungan na sarili kung hindi mo po ako gagamitin. Kaya sa oras na ito, Lord Jesus, anumang gawa ng kaaway, Lord, espiritu ng pagkabahagi, espiritu na hindi makinig sa salita mo in Jesus' name, espiritu, Lord God, hallelujah, na hindi maganda, Lord, at nakaka-distract sa gawain mo in Jesus' name, hindi po siya makapasok dito sa gawain. Hallelujah, bugkusin mo po kami sa isang espiritu, Lord God, na, hallelujah, katulad ni Apostol Paul, Panginoon, hallelujah, at iparanas mo sa amin, O Lord God, ang iyong banal na spirit, ibuhos mo sa bawat isa na hindi man po, Lord, nakaranas, O Lord God. Sa mga bisita namin, Lord, blessing upon blessing, sa mga kapatiran ko na nandito na, Panginoon, i-bless mo po sila at na aalis po sila sa BR na ito, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng, hallelujah, pag-ibig sa bawat isa. Ano man po ang mahinanakit sa mga kapwa namin, Lord, galit, puot, inggit, ano man, Lord, ang mabigat sa aming mga puso, Lord, tanggalin mo po ito lahat, Panginoon, na hindi kaya-aya sa inyo, Lord God. I-bless mo po, Lord, mula sa aming resident pastor, Pastor Milper Awitanon, aming mga admin, Sister Bunsay, Sister Popcorn, sa brother mo, Lord God, Sister Angel, Sister Jean, sa lahat po, Panginoon, Brother Dino, Sister sa lahat po nandito, Lord God, di ko naman po sila maisa-isa, Panginoon. Blessing upon blessing ang inyong ipagkaloob sa oras na ito. At maraming salamat, Lord, maging ang aking amo, Lord, hindi sila makarinig sa akin sa aking kaingayan sa oras na ito. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, kiniklaim po namin ang katagumpayan. In Jesus' name, Amen. Ayan mga kapatid, clear po ba yung boses ko? Hallelujah. Clear po ba yung boses ko mga kapatid? Tama na po ba, Sister Jean? Mag-react lang dyan. Salamat po pala no kay Pastor Milper sa pagkakataon na binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagbahagi dito po sa God is Our Strength. Salamat din po sa mga admins dito, mga kapatid no. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain po kayong lahat sa ating mahal na Panginoon. Even hindi man po ako dili ko haniti mo dala sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. Hindi po ako magaling na katulad sa iba. Ito lang po ang aking masasabi. Ayon lang po sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung meron man po kayong ina-idol na mag-word of God na magaling, sasabihin ko lang sa inyo, mga kapatid, na magpapagamit lang po ako ayon lang po sa kalooban ng Panginoon. At sasabihin ko po sa inyo na ako po'y hindi ako magaling magdala sa salita ng Diyos. But may Diyos akong, hallelujah, nasa Kanya na lahat, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hadako po tayo at nawa may tiknot kayo para magkaroon kayo ng GCash. May cash po yun, mga kapatid. Hindi ko lang sasabuhin nga, tumataginting na secret. Ayan mga kapatid, yan po, no? Kaya, hallelujah, nawa, malimtan na po ninyong Saturday para malibre na ako ang GCash. Ayan, brother mo. Ayan, praise God, hallelujah. Ayan, hindi na po tayo mag-focus doon, mga kapatid. Mag-focus po tayo sa ating topic ngayon. Sabi ito, surprises on the day of judgment, mga kapatid. Speaking of surprise, mga kapatid, sa literal or real talk, mga kapatid, pag tayo po yung na-surprise, sino-surprise po tayo ng ating mga magulang, no? Minsan sino-surprise po tayo, binibigyan po tayo ng ating may mga, ano siguro kayo, yung mga, sa amo. Ito mga kapatid, na-surprise ako nung birthday ko, no? Kasi yung amo ko bigla kong dinala sa mall, nasusurprise ako. Di ba? Anong feeling, mga kapatid, pag ikaw po ay ma-surprise nung the time na kayo po ay may birthday, 'di ba? Hindi mo ano mga kapatid, yung nagagala ka tapos naiyak ka ba na,
Uy, may gano'n pala yung amo natin, 'di ba, yung naano ka ba? Pero merong mga surprise mga kapatid na nakaka-bless at meron ding surprise mga kapatid na nakapag-question ka, "Bakit nangyari Lord?" Amen. Merong mga surprise mga kapatid sa buhay natin, amen, na hindi natin inaasahan. Amen? Hallelujah. Spiritual mga kapatid, no? Surprise po of the day of judgment. Sabi nga sa ating binabasa mga kapatid, at kung paano itinatakda ang mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ang paghuhukom. Amen. Ang tao po mga kapatid, dalawa po ang papuntahan, no? Minsan siguro mamamatay tayo and then mabubuhay. Kung hindi tayo nabubuhay, namamatay tayo. Praise God. Ganun po ang buhay natin mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, nawa, ito po na message na ito mga kapatid ay para po ito sa hindi nakakilala sa Panginoon. No? Surprise on the day of judgment. Dahil bakit sinasabi ko po mga kapatid na hindi po ito para sa atin? Dahil tayo mga kapatid, nag-aral tayo sa salita ng Diyos. At alam po natin na ang panahon ngayon mga kapatid is nangyari na. Amen? Nangyari na, may lindol, gutom, praise God, doon po sa Matthew 24, mga kapatid. Nandun na po, no? Hallelujah. Pero kung ikaw ay alang-alang ta sa paglagad o alang-alang ta pagiging Kristiyano, mga kapatid, siyempre na nakuratan ta, na-surprise ta sa mga nangyayari ngayon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, in the biblical surprise in the Bible, He will come when we are not expecting Him to come. Okay? Hallelujah. Darating po ang ating Panginoon na hindi natin inaasahan. Ito pong surprise on the day of judgment, mga kapatid. Ito pong ang surprise na ito ay kailangan po nating paghandaan. Amen? At paghandaan po natin ang ating kaligtasan, mga kapatid. Amen. Dahil dito po mga kapatid, marami po dito makapagsabi na, hallelujah, hindi ko alam to. No? Hindi ko alam to, bakit nangyayari to. Amen. Kaya sa atin ngayon, mga kapatid, surprise on the day of judgment, mga kapatid, dahil darating ang panahon na yon, mga kapatid, hallelujah, na tayo po ay hindi na nakakaalam, hindi natin alam ang pagbalik ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga mga kapatid sa Matthew 24 verse 44, mga kapatid, kung susundan nyo lang po ako para meron din po kayong ma-review. Okay. 44 sabi doon mga kapatid, kaya nga't kayo'y magsihanda naman sapagkat naparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, maghanda tayo dahil surprise on the day of judgment. Hallelujah. Habang buhay pa po tayo, meron tayong pagkakataon mga kapatid na, hallelujah, paghandaan po natin ang ating kaligtasan. Paghandaan po natin ang ating, hallelujah, salvation. Hallelujah. Wag lang puro dito literal, mga kapatid. Wag lang puro dito, mga kapatid, na ipakita yung ating mga sarili na mayaman tayo, mga kapatid. Pero wala naman dito yan. Amen? Kasi kung mayaman kayo, wala man kayo dito sa God is our strength. Kung mayaman kayo, hindi kayo nagiging OFW, hindi nyo naranasan yung kahirapan. Pero dahil tayo po yung mga OFW, siyempre mahirap tayo galing at mahirap mga kapatid, no? Okay. Salamat sa pag-akyat, brother. Okay, hallelujah. Okay, nasa YouTube tayo kasi live tayo. Okay, sabi dito mga kapatid, hallelujah. He will come when we are not expecting. Amen. He will come, babalik siya, mga kapatid. Sino ba dito mga kapatid na nakawan, no? Kung speaking na nakawan ako. Nag-speak ba ko na nakawin yon? Hindi, 'di ba? Kasi kung alam natin na nakawan tayo mga kapatid, siyempre mga kapatid, doon pa lang nag-ready tayo. Kaya ganun po mga kapatid, ihalintulad natin ang pagbalik ng ating Panginoon, walang sinumang nakakaalam. Amen? Hallelujah. Even ang ating Panginoon mga kapatid, ang ating sabi niya, kahit ang anghel hindi alam. Praise God. And then mga kapatid, the great day na darating na. Okay. Jepanias mga kapatid, kung meron kayong Bible, Jepanias chapter 1 verse 14 to 15, ang sabi dito, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na ang magmadaling mainam sa makatuwid bagay, ang tinig ng karawan ng Panginoon ay kapangyarihang tao ay sumisigaw roon sa kalagim-lagim.
Amen. Ito po mga kapatid ang dakilang nakasulat mga kapatid na the great day. Hallelujah. The great day mga kapatid. No? Kaya sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 14 mga kapatid na ihayo nyo ang salita ng Diyos at sa buong mundo mga kapatid dahil pag maihayo ang salita ng Panginoon, siya po ay babalik. Hallelujah. Siya po mga kapatid ay babalik. Yan po ang kanyang pangako mga kapatid doon sa Matthew chapter 24 verse 14 at ipangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian ng buong sanglibutan at patutuo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Hallelujah! Isa itong pangako ng ating Panginoon at makapagtanong tayo ngayon mga kapatid, bakit dito sa imo? Dinala na tayo dito. Dinala na po tayo dito sa Word of God. Dati mga kapatid, ang imo, no? Hindi ko po alam minsan yung grabe yung imo dito. Wala talagang, dalawa lang po yung alam ko na may Word of God mga kapatid, ang WLCM at Jesus is the center. Yan po talaga yung una kong nakilala. Pero hindi ko alam sa iba. Hallelujah. Yan po ang nauna. Bakit mga kapatid? Ginagamit na ng Panginoon ang social media, hallelujah, para abutin tayo sa salita niya mga kapatid. Dahil nga, kung maipangaral na ang Ebanghelyo mga kapatid, praise God, hallelujah, kay darating na ang wakas. Hallelujah. Kaya mga kapatid, the great day, ano po daw mga kapatid? Kawawa yung mga taong mayroon po silang bata. No? Sabi doon sa Matthew 24 verse 19, ang sabi doon, datapwat sa aba ng nagdadalang tao na magpasuso ang sa araw na yaon. Kawawa yun. Hallelujah. No? Kawawa yung mga tao na mayroon mga bibi mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pagdarating na ang judgment. Yun po mga kapatid. Okay, hallelujah. Mayroon po akong points dito na dapat nating malalaman, mga kapatid. On Judgment Day, many people will be surprised. Okay? On the Judgment Day, many people will be surprised. Sino po yung masosurprise, mga kapatid? Number one, take note po kayo, mga kapatid. The lukewarm service is not accepted. Okay? That lukewarm service is not accepted. Okay. Ang taong naglilingkod sa Panginoon na maglilingkod lang pag gusto, kung hindi naman wala sa gana, ayaw magpagamit, hindi accepted. The day of surprises. Masabi mo, Lord, ba't nagawa naman ko doon, Panginoon, pero wala ka sa mood, wala ka naman. Pag nagdoon yung tampu-tampu mo, kapatid, hindi ka dumalo. Hallelujah. Ingat po tayo. Hallelujah. That lukewarm service is not accepted. Revelation chapter 3 verse 15, mga kapatid, ang sabi dito, hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, nalalaman ko ang inyong gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya't sapagkat ikaw ay malahinga at hindi mainit, malalamig man ay isusuka kita sa aking bibig. Hallelujah. Ano po daw mga kapatid, sinong masusurprise? Yung mga taong hindi ready. Yung mga tao na hindi tunay naglilingkod sa Diyos. Pero salamat no, dito tunay tayo. Kasi hindi na tayo masurprise sa mga pangyayari ngayon. Kaya mga kapatid, sino yung masurprise? That lukewarm service is not accepted. No? Minsan pupunta ako sa BR na yon para lang pang ano, no? Hallelujah. Kailangan mga kapatid, hallelujah, hindi tayo lukewarm, init-init, bugnaw-bugnaw. Praise God. Dahil hindi po accepted. Masurprise ka talaga. Hallelujah. No? Masurprise tayo mga kapatid. Kaya sa atin ngayon, dapat, hallelujah, titingnan natin mga kapatid, na surprise tayo sa mga pangyayari sa mundo. Na-surprise. Pero ang mga lingkod ng Diyos, hindi na yan na-surprise mga kapatid. Dahil alam natin na mangyayari at mangyayari talaga ito. Amen? Hallelujah. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya mga kapatid, ang pagbalik ng ating Panginoon, hallelujah, hindi natin alam, mamatay tayo bukas. Mawala tayo pala mga kapatid dahil tao lang po tayo wala, hindi natin alam. Tapos hindi ka nakapag-repent. Gumagawa ka ng kasalanan. Amen, mga kapatid. Tapos nung namatay ka, hindi ka nga humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon.
Hallelujah. Praise God. Hindi ka sure kung maligtas ka ba o hindi, mga kapatid. Dahil ang inyong paglilingkod ay init-init o bugnaw-bugnaw. Kung nakasamod, pwede kang magpagamit sa Panginoon. Pero pag wala ka sa mood, dahil nag-aaway kayo sa jowa ninyo or sino man yon sa among pa ninyo, mga kapatid, ayaw ko ano na lang ako ng imo, yung tinatawag na i-delete ko yung imo ko, oy. Oh, meron ba? Nakatatawa si Black, si Bibi Love. Bibi Love, ha, mayos ka dyan. Pag mag-aaway, kahit nag-aaway kayo, atin ka pa rin. Atin ka pa rin. Dahil mga kapatid, yan po ang tinatawag doon na init-init, bugnaw-bugnaw. Sister Popcorn, bisag wala ka sa mood, Brad, sisi ko, punta ka pa rin dito kasi sabi pa nga sa salvation, work out your own salvation. Hindi po tayo mailigtas ni Juan ninyo, mga kapatid. Pag sabi, wala ako sa mood ngayon. Bakit? May kahawak ka sa taas eh. Ayoko, kasi ayoko makita nga may kahawak ka. Ang nangyari, mga kapatid, bumalik ang Panginoon kasi init-init, bugnaw-bugnaw ka. Agoy, mga kapatid, kawawa ka. Yun po, mga kapatid. Kaya huwag po tayo, mga kapatid, na init-init, bugnaw-bugnaw. Sabi pa nila, ba't wala ka doon? Siyempre, may kahawa ka doon eh. Nagsisilos kaya ako. Hala, take note, mga may jowa dyan. Pag nasa gawain po tayo ha. Focus tayo. Okay. Next, mga kapatid. Number 2, the church is important. Okay? The church is important. Hallelujah. Nadungog ko sa kung amo no, mahina. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sabi dito mga kapatid, Episo chapter 5 verse 27. Listan nyo lang to mga kapatid dahil review lang po din natin to. Okay. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito ang nararapat na maging banal at walang kapintasan. Sino pong minimin dito na church, mga kapatid? Tayo po, no? Tayo po. Praise God. Hallelujah. Nais ng Panginoon. The church is important. Kailangan tayo ay, ano po daw mga kapatid, sa 27, upang ang iglesia ay maiharap ng kanyang sariling na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi yung nararapat na maging walang kapintasan. Importante na maging totoo tayo bilang as a church, mga kapatid. Tayo po yung church, hindi po yung building. Tayo po yung ililigtas, hindi yung mga building, mga kapatid, na ginagawa na church. Yan po is tinatawag na church, pupuntahan natin dyan. Doon tayo magsamba. Pero tayo po, mga kapatid, ay ang ililigtas. Amen? Hallelujah. Kaya pagsikapin natin na maharap po tayo at hindi tayo ma-surprise pagdating sa judgment, mga kapatid. Dahil ginawa ko naman ang lahat, Lord. Kaya thank you. Amen? Kasi kung hindi natin ginagawa, mga kapatid, ma-surprise ka talaga. No? Hallelujah. Patuloy kang nagpagawa ng mga hindi mabuti sa mata ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ka banal. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. Ang sabi dito, kailangan natin maiharap natin na walang kulubot. Ano yung kulubot? Dungis, yung dumi, kulubot, yung tawag, mga kapatid, na kunot-kunot. Praise God, kung sa atin magdamit tayo, di ba? Pag lalo na't may kasal, gusto natin na yung damit natin na plansa talaga yan, walang kulubot, walang buling, walang mansa. Ganon din po ang ating puso o ating sarili pagharap natin sa ating Panginoon. Kaya wag na kayong ma-surprise kung narinig nyo ito, mga kapatid. And then, number 3 po, mga kapatid. Points number 3. Dahil mahaba po to, daabot po tayo ng 3 years. 3 years, 3 hours. Joke lang. Okay. That heaven and hell are real, mga kapatid. Dito po, mga kapatid, masasabi po natin na totoo po. Hindi na po siguro ma-surprise ang mga mananampalataya na mayroon pong hell and heaven, mga kapatid. Amen? Praise God. Sabi nga dito, mga kapatid, amen. Ang heaven, yun po ang papuntahan sa mga taong matuwid, sa mga taong sumunod sa Panginoon, sa mga taong may takot sa Diyos, sa mga tao na kahit mahirap sumusunod siya, sa mga tao, mga kapatid, na kaya niyang magtiis para lang paglugda natin ang Panginoon. Okay? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, sa Matthew, balik po tayo sa Matthew 25.
Hallelujah. Matthew 25 verse 31 ang sabi dito mga kapatid. Okay. Hallelujah, no? Marami yata akong mga verse mga kapatid at kaya kung ilista nyo lang dyan at kayo naman din ay gagamitin kahit saan man kayo ay pwede nyo itong gamitin mga kapatid, no? Hallelujah. Sabi doon mga kapatid sa 31, ang sabi doon, datapwat na parito ang anak ng tao na sa kanyang kaluwalhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy lukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbukbukin o bukudin niya gaya ng pagbubukod ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Okay? Tupa at kambing. Okay, makinig kayo mabuti dito. 33, at inilagay nila ang tupa sa kanyang kanan. Oh, ang totoong tupa, mga kapatid, nilalagay sa kanan. Then, datapwat sa kaliwa naman ang kambing. Itong kambing at tupa, magkaiba po ito. Yung kambing po is may sungay. At yung ano po, tupa mga kapatid, yung karnero po is wala po yan. Napakabait po yan ng karnero. Okay. Kung magkagayoy sinasabi sa hari na nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ng sanlibutan. Okay, dito po tayo, dalawa po sila mga kapatid. Ang tinatawag dito na tupa ay iniipon po sila sa hari. Okay? Sa kanan. Sabi niya, halika dito kayong mga tupa, dito kayo. At number 35, sapagkat ako'y nagugutom at ako. Itong tupa, mga kapatid, napakabait, no? Ako po, literal ko pong nakikita at nakahawak din po ako ng tupa dahil dito po is marami dito. 35, dito po tayo mga kapatid. Sa 35, sapagkat ako'y nagugutom, ako ay inyong pinapakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinapainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Okay. 36, naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nakasakit o ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. 37, at nagsasagot yung tinatawag na tupa. Sabi na kung nagkagayoy, sasagutin siya ng matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan namin nakitang nagugutom at pinakain ka namin? Sabi niya, nauuhaw at pinainom ka. 38, ang sabi doon mga kapatid, at kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? 39, ang sabi niya, at kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Sumagot ang hari sa 40 at sasagot ang hari na nasabihin sa kanya, sa katotohanang sinabi ko sa inyo, take note mga kapatid, yamang inyong ginagawa sa isa dito sa aking kapatid, kahit pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginagawa. Anong nakuha natin dito na points mga kapatid? No? Ano po ba ang para papunta sa hibin yung tupa? Yung tupa at iknot mga kapatid, ang tupa at kanding yung ating pinag-usapan dito. Makakita tayo ng hubad na tao, bilihan natin ng damit. Yun po, ang sabi niya, uy, paano ba kita? Ang ginagawa mo sa pinakamaliit na ito ay ginagawa mo sa akin. Yun po ang sabi. Dito naman po tayo mga kapatid sa isang tinatawag na kambing. Okay. 41, kung magkagayoy, sasabihin naman niya ang mga nasa kaliwa. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinusumpa. At pasaapoy na walang hanggan na hinihanda ni Diablo at kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagugutom at hindi ninyo ako pinapakain. Ako'y nauuhaw at hindi ninyo ako pinapainom. Ako'y naging isang taga-ibang bansa at hindi ninyo ako pinapatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinadalaw. Kung magagayo sila ay magsisisagot na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isa taga-ibang bayan o hubad o sakit o may sa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran. Nagpatanong po mga kapatid ang kanding or kambing na tinatawag. Praise God.
Ang sabi sa 45, kung magkagayo sila'y nagsasagot niya na sasabihin, sa katotohanan sinabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito ay hindi ninyo ginagawa sa akin. Hallelujah. Ang mga taong pumaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay walang hanggang buhay. Ito po ang tawag na heaven and hell is real, mga kapatid. Ang pupunta po doon, yung hindi po sila tumulong, hindi magiging maawain, hindi nagiging matulungin, lalo na mga kapatid, pag tayo po ay tupa, praise God, pag tayo po ay tupa, kailangan talagang matulungin tayo sa mga gawain ng Panginoon. At lalo na din sa mga tao na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng mga ano ba mga kapatid, yung mayroong problema na bigyan natin ng tulong sa yung mga nasalanta ng mga bagyo, lindol, mga kapatid, no? Kailangan po talaga natin na tumutulong sa kanila. Kaya mga kapatid, dahil ang tinulong natin sa kanila, nakasulat po yan, ito ay totoong tupa ito. No, wag lang po doon sa mga close ninyo na friend, mga kapatid, kasi minsan talaga ang isang tao doon lang magbigay sa mga malapit sa kanyang puso, no? Paano naman yung malayo sa puso, mga kapatid? Hallelujah. Paano na lang yung mga kalaban natin, 'di ba, Sister Jen? Wala naman tayong kalaban ni noon. Okay? Yun po mga kapatid, heaven is real. Hallelujah. Number 4, that God wanted to lose to save. Number 4, mga kapatid, surprises on the day of judgment that God want to lose to save. Nais ng Panginoon na mailigtas ang mga tao. O bakit tayo nagpipreach? O bakit kayo nagsishare ng link, mga kapatid? O bakit tayo may gawain, hallelujah, dito ngayon, mga kapatid? Sabi pa nga sa 1 Peter, mga kapatid, chapter 4, verse 18, at kung ang matuwid ay bahagya na maligtas, ang masama ay ano na kayang mangyayari sa masama? No? Hallelujah. Pagdating sa judgment, mga kapatid, sila yung masusurprise. Tayo, hindi na tayo masurprise, mga kapatid. Kung tayo'y lumalakad, mga kapatid, ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo'y lumalakad, mga kapatid, na may takot sa Panginoon, tayo'y sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi na tayo maging ma-surprise pag darating yung mga kaguluhan sa mundo, kaguluhan sa Pilipinas, batok China, ano pa, mga kapatid, no? Dito po sa Israel, batok sa mga basta yun na po, kapatid, kasi bansa to bansa, leader to leader, 'di ba? Mga leader mag-agawan silang pwesto. Hindi na po tayo tinatawag, mga kapatid, na hallelujah, ma-surprise. Magsiraan diri, siraan doon. Hindi na po tayo diyan. Hallelujah, ma-surprise dahil nasusulat po 'yan, mga kapatid. No, yung mga magkaibigan, hallelujah, nagkakaaway, mga kapatid, mga leaders, batok leader. Hindi na tayo ma-surprise niyan kasi nasusulat na sa Bible eh. Sabi pa nga doon sa Matthew 24 verse 11, mga kapatid, at magsibango ng maraming bulaang propeta sa kanilang iligaw ang marami. Ngayon, marami na. No, kanina mayroong babae nga, siya daw yung nagpaano ng dagat, siya daw yung nagpaulan ng apoy. Natawa ako, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, grabe na talaga ngayon, mga kapatid. Kaya mga kapatid, no, dahil sa pagkasagana ng katampalasan, mga kapatid, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Hindi na tayo, tinatawag, mga kapatid, na di na tayo ma-surprise dito. Kasi ang tunay na, tingnan ko yung oras ko, okay, 28 minutes pa pala ako. Okay. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, wag na po tayong ma-surprise. Hallelujah. Dahil ang salita ng surprise, mga kapatid, hallelujah, hindi mo inasahan na nangyayari. Kahit ang mamatay ang tao, hindi natin alam eh. Lagi na lang na-surprise yung pamilya natin. Sabi, bakit ang galing pa naman niya? Bakit ano pa naman ang katawan niya? Ang sigla kaya niya kanina 'yon. Pero ngayon wala na. 'Di ba? Ganun ang ating buhay, mga kapatid. Yes, masigla tayo ngayon. Hindi natin alam kung saan lang po tayo, mga kapatid. Kaya before you late, kailangan natin mayroon tayong relasyon na tunay sa Panginoon. Relasyon ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dito yung amo ko eh. Lagi itong amo ko. Okay, mga kapatid, malakas na ba yung boses ko? Narinig ba ninyo ako, mga kapatid? Kung hindi ko kasi palakasan, parang mahina siguro. Hello? Ayan, brother mo, okay lang po ba? Number 4 na po tayo, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang Panginoon po, nais ng Panginoon na maligtas ang lahat, mga kapatid. Kaya wag po tayong magiging selfish.
I-share po natin ang mga link natin. Kung pwede, mag-share po tayo mga kapatid. Kahit saan man tayo, i-share natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang sabi nga ng Panginoon mga kapatid sa 2 Peter chapter 3 mga kapatid, hallelujah, verse 9 mga kapatid. Ang sabi niya doon, hallelujah, hindi nagpabliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpalibang ipinalagay ng iba, kundi magpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Oh, di ba? Praise God. Hindi po katulad sa mga tao, mga kapatid, na ay wag mo na yang bigyan ng link, oy, wag na yang pupunta dito. Wala yan dito sa atin, mga kapatid. Kahit maging kalaban mo man, ay siran mo ng word of God. Hallelujah. Kaya ang Panginoon, hindi siya pumaparito para sa mga banal. Banal na aso. Praise God. Sabi pa nga niya sa Luke chapter 5 verse 32, hindi ako pumaparito upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan para sa pagsisisi, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Ano man ang ating nagawa, mga kapatid, pagsisihan natin. Dahil darating ang panahon, hallelujah, na masurprise tayo, mga kapatid. Maging ang ating mga, hallelujah, ang ating hininga, hindi to atin. Pinahiram lang ito ng ating Panginoon. Amen? Okay, next mga kapatid. Yun po ang number 4 natin, that God wanted to lose to save, mga kapatid. Hinahanap kayo ng ating Panginoon. Hinahanap ka ng Panginoon, kapatid, ngayon. Kung saan ka man ngayon, dako, hallelujah, nasa Saudi ka man. Praise the Lord. Saan ka man ngayon naroon, ba't tayo dito nagkakaisa? Dahil isa ka na hinahanap ng ating Panginoon. Hallelujah. Isa kayo, mga kapatid. Si Mrs. Lauren, ikaw, kapatid kong mahal. Isa ka na hinahanap ng Panginoon. Sa lahat na nandito ngayon, kayo mga kapatid, isa kayo na hinahanap ng Panginoon. Kaya huwag niyong sayangin yung pagkakataon, hallelujah, na kayo po'y tinawag ni Lord. Hallelujah. Huwag na po kayong mabalisa anuman dito sa mundo, mga kapatid. Dahil lahat ang pinaka-importante ngayon, ang ating salvation, mga kapatid. Okay, next, hallelujah. Next, that doctrine of men are not God's words. Ito pong masurprise, mga kapatid, yung taong nakinig sa doktrina ng tao, dili sa salita ng Diyos. Ano po daw, surprises on the day of judgment, that the doctrine of men are not God's words. Okay, hallelujah. Ito po, mga kapatid, ang mga masurprise pagdating sa panahon. Yung nagpasabi na, hallelujah, alam nyo ba yung mga kapatid na sa sarili lang, tao lang na ng doctrine, hindi po mula sa Bible. Yun po sila ang masurprise. Sabi nila, itong langit na ito ay itong dalhin sila sa wala silang hill, no? Wala silang inferno, mga kapatid. Alam niyo yan kung ano yan. Pero yan po ay doctrine of man. Kaya mag-ingat po tayo kung sabihin, ay ito, gawin itong tinatawag na tinatawag nila, mga kapatid, na gawin itong Garden of Eden. Hindi daw sila, wala daw langit at inferno. Mag-ingat kayo dyan, mga kapatid, dahil yan po ay doctrine of man. Hallelujah. Kaya yung iba, mga kapatid, hallelujah, itong dito daw sila manirahan sa tinatawag, mga kapatid, na itong lupa, dito lang pala sila. Kasi daw, gawin daw itong tinatawag na harden, or tinatawag nila, mga kapatid, na Hardin. Hallelujah, praise God. Garden of Eden. Yan po ang kanila. Bagong yuta og langit. Sabi nilang ganon. Pero walang imperno sa kanila at langit. Kaya mag-ingat kayo. Sabi dito, mga kapatid. Okay, Matthew chapter 15. Okay, sundan nyo lang po ako, mga kapatid, ha? Nasundan ba ako dyan? Nandyan pa ba ako, mga kapatid? Hallelujah. Matthew chapter 15. Hallelujah. Hello, nandyan pa ba ako, mga kapatid? Magsabi kayo, magkaway-kaway nga kayo dyan kung nandyan pa ako. Ayan, thank you. Thank you, Lucky One. Brother Curve. Sino pa to? Thank you po, brother mo. Okay, sis Popcorn. Ayan, mga active yan. Yung hindi nag-active dyan, natulog na kayo, mga kapatid.
Gising na nga, be. Gising, gising. Ayan. Salamat, Kurimaw. Kurimaw pa yung pangalan mo. Lucky one. Ayan, thank you po sa pagkatawa sa mo diri exercise ba unsa man ni ay unsa man ni ay wa jud sila kanang uban dira unsa man na natulog na mo. Kumusta man ang tanan? Okay, praise God. Hallelujah. Ingay ko mga kapatid, no? Okay, next. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, tuloy na po tayo kasi sabi nila mga kapatid, ang ingay-ingay mo dyan. Okay. Hallelujah. Hayaan yung mga kapatid. Okay, next mga kapatid. Ang sabi dito, Matthew chapter 15 verse 9. Okay, Matthew chapter 15 verse 9. Basahin po natin ito mga kapatid ha. Datapwat walang kabuluhan na pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Hallelujah! Ito po ang tinatawag na ma-surprise pagdating sa panahon. Ano po daw? Yung mga tao, ipinangaral nila yung sarili nila. Kaya sabi ng Panginoon, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid sa maririnig ninyo. Lalo na yun ngayon, marami po ngayon mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga tayo. Amen. Hallelujah. Ito po mga kapatid, hindi po mula sa Panginoon. Yung tinatawag nila nga, ito daw ang gawin na nilang langit. Gawin na nilang tinatawag na harden, mga kapatid. Yun po ang number 5, mga kapatid. Number 6, that not every day will be saved. Yes, totoo. Hindi lahat maligtas. Yun po mga kapatid. Hallelujah. Sino pong ma-surprise mga kapatid? Naalala niyo po ba yung kwento mga kapatid sa Matthew chapter 25? Yung 5 dalaga, sino pong nakaalala? Taas, raise your hand po, please. Raise your hand. Sino pong nakaalala daw dito, be, para hindi ko nababasahin at paliwanag ko na lang po. Walang mag-raise hand, mga kapatid. Okay, mga kapatid, tuloy na po tayo. Nandyan pa ba ako? Ayaw niyong mag-raise hand, ha? Okay, mga kapatid. Ayan, si brother mo lang yung kausap ko dito. Okay, bahala na kayo dyan. Basta tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Okay, dito po mga kapatid. Bakit sinasabi natin dito na hindi lahat ay mailigtas? Hallelujah. Not everybody will be saved, mga kapatid. In the book of Matthew 25, chapter 1, verse 12, ito pong kwento ng 5 dalaga na buang-buang at 5 dalaga na matalino. Sinong matalino? Taas ang kamay. Wala talaga tong tao dito mga kapatid. Buti pa pag nasa live ako, ang daming magtaasan ng kamay. Si brother mo, Rayata. Oh, di ba? Wala. Si Sister Jean lang. Aw, ayaw kasuko. Ay, nasuko. Ay, baka magsabi kayo ba, naglisod man gani ta diri taas pa nato nitong kamay, layo kaya kong cellphone naka-bluetooth ra ko. Mo pa'y dahilan mga kapatid na umalis kayo diyan, wag naman kayong umalis ba. Pero kung hawak niyo yung kamay niyo, taas-taas niyo rin yung kamay niyo diyan, no? 'Di ba ganun lang 'yon mga kapatid. Okay, dito po mga kapatid sa Matthew 25 verse 1 to 12 or 13. Hallelujah. Dito na po mga kapatid. Ito ikwento ko po sa inyo. Kung magagayon ang makatulad ng kaharian ng langit, ang 10 dalaga na kinuha ang kanilang ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Sino po yung kasintahang lalaki? Ang ating Panginoon. Hinahalin tulad po ng ating Panginoon ang kanyang kaharian, ang pagbalik ng ating Panginoon sa 5 dalaga na number 2, ang sabi dito, at ang 5 kanila ay mangmang. At ang 5 ay matalino. Ang sabi dito sa 3, sapagkat nang dalhin ng mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdadala ng langis. Number 4, datapwat matatalino na ay nagdadala ng langis ng kanilang sisidlan ng kasamang kanilang mga ilawan. Okay. 5, samantalang nagtagal ang mga kasintahang lalaki ay nangaantok silang lahat at natutulog. Number 6, datapwat pagkahating gabi ay sumigaw na rito na ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Ito po natin. Number 7, nang magkagayoy, nagsipaghabangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. 8, at sinabi ng mga mangmang sa matalino, dito na mga kapatid, bigyan nyo nga kami ng inyong langis
sapagkat nangamatay ang aming ilawan. Hallelujah. And then, mga kapatid, number 9, datapwat, nagsisagot ang matalino na nagsasabi, baka sakaling hindi makasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbili at magsibili kayo ng ganang inyo. Hallelujah. Number 10. At samantalang siya ay nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga naghahanda at nagsipasok sa kasama niya pagiging kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nasirating naman ang mga ibang dalaga at nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sad to say sa 12, datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Anong sabi sa 13? Kaya't mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o oras. Hello, church. Sa kwento na binabasa ko mga kapatid, saan tayo ngayon? Siyempre sa matalino tayo. Hindi na tayo ma-surprise pagdating sa mga problema. Hallelujah, dahil may ilaw tayo. Yung salita ng Diyos, yung Espiritu nasa inyo mga kapatid. Na kahit mga kapatid, luglugin kayo, hallelujah, nang doon pa rin yung ilaw ninyo mga kapatid natin, hallelujah. Kaya ingatan natin na hindi tayo matulad sa mangmang mga kapatid. Dahil sabi nga sa Amos, mga kapatid, padalhan ko kamog kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, dili kauhawan, hallelujah, sa tubig, kundi sa pulong sa Diyos, mga kapatid. Kaya tayo, be aware, mga kapatid. Baka darating yung panahon na katulad tayo sa 5 dalaga na hindi nakapaghanda, mga kapatid. Yes, nagpunta ka lang ng church. Yes, nagpunta ka lang doon, pero never mo nga yung na-take note ang topic ni pastor Pagdating sa problema natin mga kapatid, niyanig tayo sa problema, hallelujah. Surprise ako, hindi ko yan inaasahan. Pero once na naka-stand ka sa salita ng Diyos, kahit gaano man kalaki ang problema, sabihin mo, kahit ganito kalaki sa barko yung problema mo, sabihin mo, may kasing lapad naman ng dagat yung solusyon. Bakit? Dahil may Diyos ako. Amen? Kaya huwag nating ipaandap-andap yung ilaw natin, mga kapatid. Amen? Nandito tayo para mag-worship sa Panginoon. Nandito tayo para, hallelujah, ibigay natin yung the best natin sa ating Panginoon. Lalo na't pwede kayong makapag-church, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin nandun yung focus natin, hallelujah, bilang isang mga Kristiyano. Dahil hindi lahat ay maligtas. At nawa, lahat tayo dito ngayon sa God is our strength, kasama na may ligtas. Hallelujah. Last, number 7 po, mga kapatid, that a person cannot be saved apart from baptism. Hanggat hindi mo tinanggap ang Panginoon na inyong tagapagligtas, masurprise ka pagdating sa panahon. Masurprise ka na lang na bakit ako nag-a-attend man ako pero without works is dead. May pananampalataya ka. Hallelujah, pero hindi mo naman ginagawa sa sarili mo. Hindi ka mailigtas, no? That a person cannot be saved apart from baptism, mga kapatid. Hanggat hindi mo tinanggap ang Diyos, hindi ka nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon, ay hindi ka mailigtas. Hallelujah. Sabi sa Matthew 16 verse 16, ang sumasampalataya at magpabautismo ay mailigtas. At datapwat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Hallelujah. Kaya kung kayo po mga kapatid, hindi pa po kayo nabautismuhan, wag na lang po kayong mag-surprise pagdating sa panahon. Dahil nakasulat po ito. Hallelujah. Kung titingnan niyo mga kapatid, si Nicodemo, isa po siya na nagtatanong at sabi niya doon mga kapatid, John chapter 3, verse 2. Diretso na lang tayo mga kapatid no kasi mahaba na po siguro yung oras ko at nakalabag na po ako ng batas natin dito. Tingnan mo, 34 minutes na po pala ako.
Sumagot si Jesus at sa kanya sinasabi dahil Nabucodonosor na tuloy. Hallelujah, isang tao, mga kapatid, na nagtatanong, Panginoon, Rabi, nalaman naming isang guro na nagbuhat ng Diyos sapagkat walang makagawa ng tanda ng inyong ginagawa maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya sinasabi, sa katotohanan sinabi ko sa inyo, maliban ng tao'y pinanganak na muli ay hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapasok baga siya sa bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipinanganak? Dahil si Nicodemo, mga kapatid, hindi na naintindihan yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya't number 5, sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, sa katotohanan sinabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipinanganak ng tubig at espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Without, anong tawag dito sa ating topic, mga kapatid? Surprise on the day of judgment. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo, mga kapatid. Kaya, tanggapin po natin ang Panginoon na ating tagapagligtas. Sabi sa 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka, sabi ng ating Panginoon, sa aking sinasabi sa inyo, kinakailangan kayong ipinanganak muli. Hallelujah. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Dahil kailangan natin pinanganak muli, mga kapatid. Ito po ang ating subject sa oras na ito, mga kapatid. At nawa, meron kayong nakukuha ngayon, mga kapatid. Sabi nga sa ating key verse, and as it is appointed unto man once to die, but after this is judgment, mga kapatid. Tandaan po natin, ang buhay ngayon, like kay Noah, mga kapatid. We don't know when we will, mga kapatid. We don't know kailan matapos ang buhay natin. Kailan tayo mamamatay. Pero siguraduhin natin na kung tayo'y aalis sa mundong ito, nagawa natin ang ipinagawa ng ating Panginoon. Amen? Nagawa natin lahat ng gusto na ipagawa ng Panginoon. Ang sabi doon, mga kapatid, sa Matthew 24 verse 37, at kung paano ang araw ni Noe ngayon, din naman ang pagpaparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng araw, bago nagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nagsasaasawa at pinagpaasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang dumating ang pagpunaw at sila'y tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng tao. Amen? Kaya mga kapatid, kung magkagayoy, tayo po mamagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Panginoon at yan po ang ating salita. Hallelujah ng Panginoon, mga kapatid. Nasa last days na po tayo ngayon at nawa kung darating man yung mga panahon na hindi na po tayo ma-surprise, mga kapatid. Lagi tayong magpapalinis sa ating Panginoon. Lagi nating tingnan ang ating sarili, Lord, anumang kunot buling man sa Lord, tanggalin mo. Ano man, Lord, ang nakahadlang, di ko maramdaman yung presensya mo, tanggalin mo to, Lord. Lord, tanggalin mo anumang mga pride, ano bang mga hindi mo magustuhan, Lord. Aminin natin sa ating sarili, ako din naman, Lord. Hallelujah. Lahat po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Maghawak kamay po tayo papunta sa langit. Pero yung hindi po ibig sabihin nandito tayo, itong grupo na ito ay maligtas tayo lahat. Hallelujah. Hindi po grouping ang kaligtasan, mga kapatid. Lagi nating tandaan yan. Hallelujah. Kaya work out your own salvation, mga kapatid. Work out your own salvation. Hallelujah. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, lalapit po tayo sa ating Panginoon. Titingnan po natin ang ating sarili kung meron pa ba po tayong tinatawag na lana. Baka nagpunta lang tayo dito at aalis at wala na
wala na tayong tinatawag mga kapatid na wala nang excitement, nanghina ka na. Kasi yan po ang gawa ng kaaway mga kapatid. Manghina ka spiritually. Wala ka nang ganang umattend ng gawain. Kung nandyan ka man lang, yes, nakinig ka or nandyan lang yung ulo mo pero wala ka naman talaga. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po yung ating mga pangalan, yung ating sarili po ang iharap sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Gawin nating seryoso ang ating paglilingkod sa Diyos. Seryoso si Lord na tumawag sa ating lahat mga kapatid. Lagi nating tandaan, huwag natin na isipin na tayo'y magaling dahil walang magaling sa mata ng ating Panginoon. Lahat tayo ay pantay mga kapatid. Lahat tayo turuan natin ang sarili natin, magmahalan tayo, magkakaisa tayo para sa ating salvation mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa oras na ito mga kapatid, tayo po'y manalangin. Lord God, makapangyarihan namin na Diyos, pinupuri ka po namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, Lord God. Patuloy kami, Lord, na lumalapit sa iyo, God. Salamat sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon, na kung darating man ang panahon na kami po'y mamamatay, or darating man ang panahon na ikaw po ay babalik, hindi po kami masurprise, O Lord Jesus. Salamat, O Lord God, sa oras na ito na muli, Panginoon, ang iyong abang lingkod ay inyong ginamit dito sa ministry ng God is our strength, O Lord God. Salamat sa pagkakataon, Panginoon. Nawa, Lord God, lahat ng nakikinig, silyuhan mo po ang iyong salita, O God, upang sa ganun, Panginoon, hindi po ito nakawin ng kaaway. Maraming salamat, Lord, sa amo ko na binigyan po nila ako ng time para po dito, Lord Jesus, na makapagbahagi. I-bless mo rin po, Lord Jesus, sila. Patuloy mo po, Lord, na iparana sa kanila ang kabutihan mo, Panginoon. At buksan mo din po ang kanilang puso, isip, O Lord God. At ganun din po dito po sa God is our strength. Kasama ang aming resident pastor, Milper Awitanon. Patuloy mo po siyang gamitin mightily, powerfully. Ganun din po sa mga admins, brother mo, Sister Angel, Sister Bonsai, hallelujah, sa lahat-lahat, O Lord God. Sister Jean, Sister, hallelujah, Gilbert, or Sister Bibi Love, Lord, pasayahin mo sila palagi araw-araw, Lord God, na hindi po sila magiging mahina, Panginoon, pagdating sa problema. Kung anuman po ang pagsubok na darating pa dito sa God is our strength, hindi na po kami masurprise, O Lord God. Magiging matatag na po kami dahil nakasulat na po talaga, O Lord God, na darating yung kapighatian. Pero yung mga lingkod mo, yung mga tunay nga tupa, O Lord God, hindi na po kami masurprise. Kaya turuan mo po kami, Panginoon, na kung dumating man mga unos bagyo sa buhay namin, Lord, hindi na po kami masurprise. Kaya maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Pagpalain mo ang gawain na ito, Lord God, at nawa, Panginoon, pagdating mo ay nanatili kami hanggang sa inyong pagbabalik. Maraming salamat, O Lord Jesus, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito. Sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory, purihin ang Panginoon at ibabalik ko po sa ating brother mo.